Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, we are going to do another reaction video. And this time, wala na tayong getting ready with me na makeup on the side. So we will really focus on the video na re-reactan natin. And the video that I will be reacting will be coming from the Senate of the Philippines na channel. So pahiram po ng inyong video for this episode. And wait, let's show now which one. So it's the session with Senator Bongo, wherein they talked about DOH, health and demography, joint with finance and tourism. And here, of course, um, medyo may say na naman, of course, si Senator Raffy Tulfo, and we are doing this reaction video to further criticize him and further know him, get to know him, yung mga style niya, kung paano ba siya, since siya naman ang pinaka-eager or pinaka-active na yung kampo niya. May mga really inexpress na desire na gusto nilang siya yung maging next president natin. And yun nga, since, wait lang nauubo. Yan, sorry. Since nga nag-top siya dito sa latest poll survey ng Pulse Asia doon sa running for president na candidate. Siya yung nag-top one. We or I am going to start to really scrutinize him or criticize him and really look into him as how he is as a person and also as a public servant. Kaya natin ginagawa to. Because we are all for the better Philippines. So, yon. Let's go on and get on with it. Wait lang. Napanood ko na yung medyo first part nito, yung introduction ni Senator Bongo. And from his introduction, sinabi niya yung mga parang agenda nila for that session. And magaganda yung agendang sinabi niya doon. But I think pinauna niya si Tulfo because I don't know kung bakit yun lang yung tinopik ni Tulfo dito. But yeah, let's get on. Napanood ko na rin pala yung mga reaction video. Siyempre, lagi kong ginagawa yon. I first watch yung mga reaction video ni na Teacher Mark, Attorney Libayan, Attorney Claire, Caillou, sino pa ba? And the others for insights, of course, for their reaction and yung mga share nila na knowledge, bits and pieces of knowledge about this issue. So, napanood ko na rin yon. And me naman, as maarteng mamamayan, I also want to express then my reaction and share some experiences, with regards to yung issue na mga sinabing Tulfo. So, here, let's... Po, do you have any opening remarks po? Thank you, Mr. Chair. Before anything else, I would like to add to your observation you made earlier pertaining to the absence of some resource persons despite the invitation. Meron lang po akong na-observe din. This is not the first time, I think quite a few times. Super VIP to mga taga-DSWD. Pinag-antay nyo kami ng 15 minutes. Mind you, I've been here 10:30 and Mr. Chair's been here as well. So sana wag naman ganon. Wag tayo mabansagan na Filipino time. Yun yung sikat na sikat tayo sa buong mundo eh. Pag sinabing Filipino time, late palagi. Next time, do your best. In fairness to them, hindi lang naman sila, meron pang ibang mga resource persons sa mga ibang hearing ko, Mr. Chair, na ako mismo, ang chairman, na ganun din eh, late. Wag naman, mahihaya naman kayo sa mga senador na maaga pumunta rito. Okay? Thank you. Now, Mr. Wow, ha? Wow, Mr. Senator, nakakahiya naman sa'yo kung na-late sila ng 15 minutes. I think ikaw may times ka rin na
medyo longer than 15 minutes yung kinalate mo sa mga session. And, well, from the videos I've seen, medyo 1 oras at kalahati lang yung tinagal mo dyan sa session na yan. I mean, hindi mo man lang ata na tanong yung mga sinita mo about the issues or the topics na nandun sa agenda nyo on that day kasi umalis ka na and we all know kung saan ka nagpunta after. It's very obvious. Halata naman. And hindi naman hindi naman we're not born yesterday. We are all not born yesterday para hindi malaman kung saan ka nagpunta after that session. Okay? So, wow. Nakakahiya din naman talaga dun sa mga resource people dyan. At sa amin na sa'yo pa talaga nang galing yung ganyang reminder or reaction. So, let's continue. Mr. Chair, if you'll allow me, meron lang po sana akong kunting mga katanungan lang and then later on we can proceed with. Yes, kasi during the last hearing, nakausap po natin yung Secretary ng Department of Health pertaining dun sa bullying sa mga doctors sa mga ospital. Okay, so meron na ho ba tayong development dito, Secretary Herbosa? Yes, Senator, Mr. Chair. Gusto ko sana i-update yung meron 2 cases of suicide allegedly related to bullying. Kinonfirm po ng ating director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ad hoc committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa wala daw bullying na nangyari doon sa 2 suicide cases. Yung duties nila were really their duties as first years. Pero may mga personal problem pala yung dalawa. Okay. And the families are not pursuing any case Okay. bullying against the So, hospital. So parang we're close talking na about sa kanila yun. sa Quezon City at sa kasama nila. I did not mention the name of the hospital pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin mismo from the hospital staff, ito raw po yung mga first year college, yung mga first year na mga doktor. Inulit na naman niya yan. Ayan na, verify na nung doktor ni Secretary Hermosa na it's not related to the workplace, yung issue nung yung dalawang nag-suicide. And, nagtitrain sa ospital ngayon na sila'y nabubuli at hindi na lang doon nila makayanan yung pressure, yung pamamahiya. That's why they committed suicide. So you said not related doon sa trabaho, personal matters, yung sa Maynila at maging sa East Avenue. Yung sa Maynila, sir, well, this is the one from the University Hospital. Wala tayong jurisdiction doon, pero ang sabi sa akin, 10 years old na raw yung report ng case na yun. mind you sinabi nila wala sa kanila yung jurisdiction over that case. And the issue was 10 years ago. Ito talaga yung problema ko dito kay Raffy Tulfo. He raises issues na hindi mo alam yung validity ng issues niya, if recent ba or what. Kasi, pag yung mga ganyang 10 years ago pa yon parang, hindi mo ba kayang kumuha ng bagong data? Ng bagong information? Hindi kaya ng team mo mag-search ng mga bagong information, ng mga recent cases ng bullying if meron man ngang bullying that is happening. Kasi that becomes a national issue if dumadami siya. Let's say, for the last 2 years, dumami siya, or for the last year, mas dumami yung cases ng reports ng bullying or complaints ng bullying. Doon, dyan ka magpatawag ng Senate hearing and you guys all figure it out. Bakit nangyayari yung ganun? Pero if ang example mong case is 10 years ago, naman, we are not born yesterday, Mr. Senator Tulfo. Ano ba naman yung reference mo? Ano ba naman yung source mo? So ang family decision then about the suicide is they don't want to be Okay, investigated. sige. So and then para sa Ayan pa.
ni hindi nyo man lang inalam maigi if valid pa ba yung case nyo. If may sense or if worthy pa ba na i-mention yung case na sinasabi mo para problemahin itong DOH secretary to look into it? May sense pa ba yun? I mean, if yung family nag-decide na not to pursue it, then let them be. Give them peace. Halongkatin mo pang ganyan, minention mo pang national television or on YouTube globally. Accessible to anybody. Yung sa Information UST lang. po, Doc, na Yun, ni-rape ng kanyang senior. Ay, hindi ko na follow up yun. Kasi legal, may case yata yun, Okay. sir. Sige. Sir, for your Investigate it, information, Doc. ang isa is on the reiteration of the rights of healthcare workers against Wait, yung issue ng rape na ni-rape yung newbie ng senior, Senator Tulfo, are you not aware of yung rape as a criminal offense and therefore kakaso-kaso yan? It's not falling under any bullying category anymore? Whether nandyan yan sa ospital or what, it's rape. Hindi na relevant kung saan man nangyari yan. Again, is it even worth mentioning dyan sa session nyo na may rape na nangyari? At dapat bang problemahin pa ng DOH yang specific case na yan? Yes, it's a serious matter. Pero nangyayari ba yung rape na yan sa majority ng mga ospital natin dito sa Pilipinas? Are there even recorded cases filed or complaints filed? Na ganon karami ba? Para i-mention mo dyan? Or isa lang yung alam mo na naidulog sa'yo? Kasi hindi naman lahat ng idudulog sa'yo ng isang tao, 2 tao, 3 tao in national issue or national concern ng lahat ng Pilipino. bullying, harassment, and discrimination. So may draft kami, we will provide your office with a copy of this draft. And the other one is, nag-survey kami sa mga hospitals namin. We found kung may mga nagre-report. At meron kaming 2 na nakita out of 26 reports. Kasi may 26 Tignan mo yung report ni Secretary Hermosa Tulfo. Please take note. 26 cases. Ilan yung case na sinabi mo? Minention mo last session. Ilan yan? O sinabi niya kung anong ginawa nila. Sinurvey nila yung mga ospital nila. And they found 26 cases ng complaints na recorded. Kasi ni-record or sinumbong. And see how many of those 26 cases yung valid or yung merong chance na mag-progress into a case or something? 6 reports. Usually nagre-report yung bullying, Senator, sa 888 or some other channels. Pero hindi nagbibigay ng detail. So our problem is we have like 26 na ni-report na bullying daw. Pero pag investigate walang detalya. So ang hirap mag-forward except for 4 cases. So may 4 cases kaming inaksyonan din at may mga findings yung aming team. So may sistema na po. Ang bali sasabihin ko in short is that para anyone that is being bullied in any of our hospitals can address grievance to our open kami sa Department of Health that they can complain to us. So meron po kayong hotline, sir, Ma- that they can call kahit na in confidence and then ma-actionan po ng DOH. Kasi more often than not, these victims of bullying, doctors victims of bullying, itong mga first year sa residents, takot po sila magsumbong dahil baka sila po'y mabalikan at lalo po silang ipitin.
Sige sir, i-announce na lang namin yung hotline namin. Although meron kaming available for mental health. Meron kaming hotline. Do you have na that in your published. website, sir? Nakalagay doon yung cellphone number or telephone Palalagay number ko po, or palalagay. email? Ilalagay po natin para Ilalagay meron nyo pa lang talagang po. grievance. Opo. At matagal na po yung nangyari itong pangbubuli po So, sa ang mga aming doktor. crisis The reason why, hotline, sir, excuse me, para maintindihan po natin lahat dito, That's the thing, Rafi Tulfo. Marami na or matagal na pero hindi nga sila nagsusumbong. Yung pagsusumbong naman kasi is hindi lang naman dapat sa DOH yan. Ang daming avenues, ang daming pwedeng pagsumbungan. Number one, yung administration ng ospital. 'Di ba? So kung public hospital yan, yung head ng ospital, 'di ba? Nung public hospital na 'yon. Number two is yung barangay kung nasan yung ospital na 'yon, doon pa-blotter mo, report mo doon or sa mga police. 'Di ba? Or yung sa PRC nga kasi conduct unbecoming of a professional doon. Hindi lang sa DOH. dito. The reason why I'm raising this issue, for me, this is really important. Marami na po akong natatanggap ng mga complaints. Ilan, Mr. Tulfo? Pakisabi kung ilan at kung kailan hanggang kailan yung complaints mo. From the last year, the last 5 years, the last 10 years, the last 20 years. Sabihin mo kung ilan. Kasi para malaman nung mga gagawa ng solusyon kung ano yung kaakibat na aksyon dapat. Kasi kung ganyang medyo very broad yung sinasabi mo, very generic shit, mahirap gumawa ng solusyon para sa ganyan. From patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng mga doktor. And mostly these doctors. Ano ulit? Galing sa mga pasyente yung complaints? Galing sa mga pasyente yung complaints. Na nabubuli yung mga junior doctors ng mga senior doctors. Okay. Doctors sila yung mga residents, yung mga first year, second year. Bakit ganun sila mag-akto? Kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanilang mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanilang mga pasyente. Do you understand po, Doc? So, the issue ng bullying, nabubuli yung mga pasyente ng mga junior doctors or yung mga residents kasi yung mga junior residents, nabully sila ng mga senior residents nila. I have a question, Mr. Tulfo. Do you have any idea kung ano ang eksena sa loob ng ER kapag ka merong pasyente na dumating at very, let's say, life-threatening yung as in emergency? Are you thinking na yung eksena doon kalma-kalmahan lang? And dapat yung senior doctor medyo spoon feeding alalay dun sa junior doctor? Ganyan. Ganun ba yung nasa utak mo na idea na eksena or scenario sa loob ng ER? Siyempre, kung ingot-ingot or lalamya-lamya kang resident or junior resident, talagang sisigawan ka ng senior mo kasi life-threatening yung a matter of life and death yung nangyayari dun sa ER nyo Tapos, nabablanko ka or hindi ka ready magtrabaho ng oras na yan kung ikaw yung resident doctor. Tapos, na natitigilan ka, sisigawan ka talaga. Mangyayari talaga yun. Kasi,
life and death situation yung mga nandyan eh. Tapos sasabihin mo, yung pati sa mga pasyente, nabubuli yung mga pasyente. Tanungin mo, ilang porsyento ba ng mga pasyente natin dito sa Pilipinas ang mababait na pasyente? Ha? Ilan? Ilang porsyento ba? And yung mga pasyente natin, iba-ibang ugali niyan, iba-iba ang personalidad ng mga yan. May pasyente na sasadyaing magmukhang kaawa-awa, pero hindi naman pala sumusunod sa instruction ng doktor. Kung anong bawal siyang gagawin. Ang doktor, stress na yan sa ilang pasyente na yung hinarap niyan sa isang buong araw. May pasaway, may sobrang tindi, mayroong pwedeng namatayan siya nung araw na yun, tapos biglang mayroong pasaway na pasyenteng ganto-ganto. Given. So if sobra naman, they can always again complain. File a complaint. Yes, Mr. Chair. And do you agree with me na ganun po usual ang nangyari? So dapat po, we have to take care of our doctors. Para the doctors will take good care of the patients. Okay. And then, follow up din po, meron na ba kayong ginawa doon sa sinasabi ko na magpa-scale sa lahat ng mga ospital, yung patient's rights and doctor's rights as well? I think meron yan. Pati sa mga private hospitals, meron yan. And even yung pagka ina-admit ka, once na i-admit ka, may mga ospital na nagbibigay ng kit na nandun may leaflet. Kung anong mga gagawin mo, instruction mo, pag na-admit ka. Meron yan. Are you aware, Mr. Tulfo? Meron. Has that been done? Yes po, yung sa East Avenue, meron na silang pinadala sa aking mga poster on bullying and rights. Kaya nga, dito yung iniisip ko na sana man lang yung researchers nung team niya, binisita nyo ba yung mga ospital or vinalidate nyo man lang ba yung sa listahan ng ospital ng DOH kung ilang ospital doon yung walang nakapaskil na ganyan? Kasi parang out of nowhere nyo hinuhugot na walang nakapaskil, walang ganyan-ganyan, walang makikita or wala. Ginawa nyo man lang ba yun? Tapos meron din kaming number na, yung number ng aming I mean for Doc, 1553. Sec, Ito yung nakakainis kay Raffy Tulfo eh. Nagpapaliwanag yung resource person mo, sabat ka ng sabat. Sapaw ka ng sapaw. Kaya hindi mo na-absorb yung information na sinasabi nila sa'yo eh. Di ba yung tingin ng mga tao na yan? Nagsasalita pa eh, sasabat ka eh. Tapusin mo muna. sa mga ER, dapat may nakapaskil na mababasa po ng mga pasyente, ano po yung mga karapatan ng mga pasyente, ito po yung mga karapatan ninyo. Hindi kayo pwedeng palayasin kung wala kayong pera, kailangan gamutin muna kayo, etc. etc. Ginawa na sa East Avenue po ito. Good. So nag-post na sila. Tapos, Very good. Wag lang po dapat sa East Avenue, sa lahat po dapat ng ospital. Not only public. Marami ng ospital yung may ganyan, Mr. Tulfo. Madami na. Alongside yung protocol nung nagkaroon ng pandemic, ang daming mga nakapaskil sa mga ospital. Mr. Tulfo, so ano ba yung sinasabi mo? Valid pa ba yan? Applicable pa ba yan hanggang ngayon? Kung oo, ilang ospital yung nakita nyong walang ganyan? Kung mahigit sa 50% ng lahat ng ospital sa Pilipinas, yan, sige, report mo yan dyan kay secretary. Ireklamo mo ng ganyang kabongga. Pati private po. Para malaman po ng mga pasyente kung ano po yung mga karapatan nila. sige po, we'll issue an administrative order to make notices sa emergency rooms. Can I get a copy of that administrative order once Yes, sir. it's issued, sir? Yes, sir. We will submit to your office. Okay. Alam mo, yung si secretary, parang sinabi na lang niya yun, parang lang, sige. sige, gagawin namin. Pero parang,
is existing na dun sa maraming ospital. Ay, nako. So, doon sa bullying, Yung sa bullying, ma-stop repeat na? ko lang po yung hotline, crisis hotline 1553. At may cellphone number kung gusto nila, 0919-057-1553 or 0917-899-8727. Okay. Sige po. Basta't next hearing po, gusto ko po makakita ng memorandum Ayun na naman siya sa gusto ko. Gusto ko. from you instructing all hospitals na kailangan magpaskil na ng mga patients' rights, even doctors' rights, para maging aware naman po yung mga pasyente, especially sa mga public hospitals. Okay, so Yes, okay Mr. tayo Chair, dyan, Doc. we will comply. Now, another observation that I have, Doc, that I had in the past, bakit po sa mga ospital ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to inpatient. So, Sige. Tapusin natin si Raffy Tulfo. hindi po nabibigyan ng option ang pasyente. Kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At Dito sa sinasabi ni Tulfo, ang medyo, ang broad, ang general nung sinasabi niya, no? Parang, ano nga ulit yun? Walang option. Bakit ang mamahal ng mga gamot na binibigay sa mga pasyente? Mr. Tulfo, mahal talaga mag-produce ng gamot. Hindi naman candy yan. Gamot yan, Mr. Tulfo. Gamot ang pinag-uusapan. Gamot yung sinasabi mong topic. Mahal talaga. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Do you agree? Bakit ka naman magrereklamo na may branded na gamot doon sa public hospital? Hindi ba mas okay yun? Na kung ano yung gamot na meron sa mga private hospital, na mga branded na mga gamot, meron ding gamot doon sa mga public hospital na branded din. Ibig sabihin, kung ano yung ginagamot sa mga kagaya ng sinasabi mong mayayaman, yun din yung ipinanggagamot sa mga less fortunate natin o yung sa mga mahihirap nating kababayan o yung sa mga kapos nating kababayan. May access sila sa parehong gamot na ine-enjoy ng mga mas nakakaangat na antas sa buhay na Pilipino. Ito yung nung narinig ko to, ito yung kinainis ko lalo sa kanya. Ulitin natin That I have, Doc, that I had in the past, bakit po sa mga ospital ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente. Kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. Bakit bibigyan mo ng option yung pasyente na pumili kung anong gamot ang gagamitin sa kanya kung mas alam ng doktor yung klase ng gamot na mas makabubuti sa kanya? Mas makakagaling sa kanya. Bakit yung pasyente yung merong desisyon dyan sa punto na yan? Mr. Tulfo, bakit mo naisip yung ganon? At ang mga doktor na yan, hanggat may pagkakataon, na-explain nila sa pasyente nila ang mangyayari, ang gamot na ibibigay sa kanila, ine-explain nila yan. Hanggat ma-explain nila. Sinasabi nila pag pag nagreseta ang doktor, sinasabi nila itong gamot na to para sa ganito yan. Inumin mo ng ganitong oras. Wag lalabis, wag kukulang. Kasi pag naglabis or nagkulang, hindi ka gagaling ng tama.
Hindi ka gagaling ng agaran. Ganun yun. Kung ang issue mo is bakit mahal, kasi mahal ka talaga ang mga gamot ngayon. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Alam naman nating lahat, based on experience na rin, na ang branded mas mahal, ang generic mas mura. So, ibig sabihin mo ba, Mr. Tulfo, dun sa mga public hospitals, dapat murang kalidad lang, mura lang ang ipanggagamot sa kanila? Dun sa mga taong pumupunta sa public hospitals, kailangan mura lahat? Mura lang. Murang gamot, murang facilities, murang equipment. Ganon ba, Mr. Tulfo? Tapos magagalit kayo, bakit dun sa mga private hospitals, ang gaganda ng mga equipment, ang gaganda ng mga tools. Yung mga nagkakasakit dun, gumagaling kasi na-ooperahan. Kasi nabibigyan ng tamang gamot. Tapos ikaw gusto mo, Mr. Tulfo, na gustong maging presidente ng Pilipinas, gusto mo doon sa mga public hospitals natin, generic lang yung gamot na nandun? Dapat walang branded? Nanggigigil ako ngayon sa naririnig ko ulit to. Every time na naririnig ko to. Ganyan ba ang gusto mo lang sa mga maralitang Pilipino? Ha? Murang gamot lang? Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that goes to the public hospitals are poor. So why give them branded medicines? Maybe because that's what they need para gumaling sila? Mr. Tulfo? Kasi meron din namang mga pag-aaral na sasabihin ng maraming doktor sa'yo. At kagaya dyan, in-explain ni Secretary Hermosa yung bisa nung branded na gamot sa generic na gamot. Mas kadalasan na dun sa branded na gamot, mas gumagaling yung pasyente kaysa sa generic na gamot. Although dun sa generic na gamot, gagaling pa rin naman, pero pwedeng mas matagalan yung gamutan. Or mas marami siyang gamot na kailangang inumin versus dun sa branded na gamot. Agree po. Usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, 9184. At dyan pala sa mga public hospitals, nagbibidding sila bago sila bumili ng maramihang gamot para sa ospital nila. Ano ba ang bidding? Ano bang nangyayari pag bidding? 'Di ba? Merong mga qualifications yan, merong mga criteria, yung pinakamaraming makakapag-supply, ng pinakamura at pinakamabisang gamot. Bidding, Mr. Tulfo. kung minsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So yun ang nananalo po. Kaya nga po, Doc, so bakit nyo ipapayaga mag-bid pala ito mga branded kung sila'y mamahal? I'll give you an example, Doc. Kasi yung branded, kaya siya branded, kaya may pangalan yan, meron siyang additional na studies na nakapaloob dyan sa mga gamot na yan. Pag subukan yung bumili ng mga branded na mga deboteng gamot, diba pag binuksan mo, mayroong papel, may extrang papel, nandun lahat nakasulat yung mga dokumentos, mga information tungkol dyan sa gamot na iinumin mo. Ano yung magiging komplikasyon, ano yung kondisyon mo kapag meron kang ganitong sakit, hindi mo pwedeng inumin tong gamot na to kasi kontra yan dito sa gamot na to. Ang laman ng gamot na to, itong mga chemical na to, itong mga compounds na to, ganyan, 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 ganyan. Nandyan din sa leaflet minsan yung ilang porsyento ng studies, medical studies na wala namang side effect after uminom ng gamot. Meron nakalagay dyan na yung mga side effect na pwedeng mangyari sa'yo base sa medical studies nila at medical tests
Eto yung mga side effects na pwedeng mangyari sa'yo. Sa generic na gamot, walang ganon. Ang nasa generic lang is yung ingredients ng gamot. Kasi pinapakita doon sa ingredients na kung anong laman ng branded na gamot, eto rin yung laman na branded na gamot ng generic na gamot. Pero yung percentage kung ilan yung mga nandyan, meron silang pagkakaiba. Okay? I-explain din ni Secretary kung anong difference pagdating sa bisa ng gamot. Yung pagkakaiba ng branded at generic. So, sa ating mga mamamayan, please, makinig tayo. Ulit-ulitin natin tong part na to nang nag-e-explain si Secretary Hermosa nang malaman at maintindihan natin yung pagkakaiba ng branded at generic na gamot. I'll give you an example. Ito, Doc, Secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor ka naman din, 75 cents. You see the big difference, Secretary? 899-8727. Okay. Sige po. Basta next hearing po, gusto ko po makakita ng Ulitin memorandum natin, from you instructing all hospitals na kailangan magpaskil na ng mga patients' rights, even doctors' rights, para maging aware naman po yung mga pasyente, especially sa mga public hospitals. Okay, so okay Yes, tayo Mr. Chair, dyan, Doc. we will comply. Now, another observation that I have, Doc, that I had in the past, bakit po sa mga ospital, ang mga gamot ay mamahal? Especially po when it comes to inpatient. So hindi po nabibigyan ng option ang pasyente kung ano ibibigay sa kanila, yun na lang po talaga ang tatanggapin nila. At bakit po branded? Dapat po pag sa mga public hospitals, habang maaari, dapat yung mga gamot na kinikerry po ay generic. Do you agree with me, Doc? Kasi most of the patients that goes to the public hospitals are poor. I really don't agree with you, Rafi Tulfo. Kahit ba ang mga pasyenteng pumupunta sa mga public hospitals ay mga poor, they still deserve the best quality ng gamot. They still deserve a branded medicine. So why give them branded medicines? Agree po. Usually po, ang procurement of medicines in public hospitals is by public bidding, 9184. At kuminsan, ang nananalo po ay yung branded. But most of the time, alam ko, generic ang mas mura. So yun ang nananalo po. Kaya nga po, Doc, so bakit nyo ipapayaga mag-bid pala ito mga branded kung sila'y mamahal? I'll give you an example, Doc. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit mo pipigilan na makapag-bid yung pharma ng branded, na may nagkikerry ng branded na gamot sa mga public hospitals? You know, alam mo yung dinidistribute na nga nila dun sa mga public hospitals yung gamot nila eh. Kasi alam nilang effective, alam nilang makakagamot, makakagaling. Kaya nga nila ino-offer dun sa public hospital na yun. Kaya nga sila nakikipag-bidding doon kasi tinitingnan kung maibababa pa nila yung presyo ng gamot na yun doon sa public hospital sa dami ng quantity na pwede nilang dalhin doon or kunin ng public hospital. Anti-progress talaga to si Tulfo eh, no? Anti-poor. I'll give you an example. Ito, Doc, Secretary, I'm sorry, I've been calling you. Anyway, doctor ka naman din, Oh, good, tama lang. Tramadol, this is a pain medication if I'm not mistaken, right? Yung branded, 128 pesos and 50 cents. Yung generic, 9 pesos and 75 cents. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Wow. Wow, okay, you've been a patient to several different hospitals. Ano, mga public hospitals ba yan, Senator Tulfo? Hospitals. Sa mga inpatient, kung ano ibibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then i-charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba? Dito naalala ko yung example ni Attorney Libayan. Wait
sa'yo or ang bibigyan namin sa'yo is generic. Yun. Paano nga kung unconscious yung pasyente? Ang gagawin ng doktor? Tatanungin yung mga kamag-anak. Yung mga pasyente sa mga public hospitals, kagaya nga ng sinabi mo, most likely mga kapuspalad nating mga kababayan. Pag tinanong sila ng doktor, 90% of the time, sasabihin niya, Dok, anong alam ko dyan? Dok, ba't ako? Ikaw mas alam mo yan. Dok, ano ba dapat ibigay na gamot? Babalik din sa doktor Mr. Tulfo, babalik din. O baka gusto mo lang ipatanong kung ano pong bibigay natin sa anak nyo or sa asawa nyo, branded na gamot or generic na gamot? O sasabihin lang ng gusto mo kasi parang sabihin lang yata is, syempre generic kasi mahirap lang sila Yun yata yung gusto mo, parang magkaroon ng default treatment, default setup yung mga doktor pagdating sa mga pasyente. Pag nakita nilang medyo kapuspalad yung pasyente, automatic generic na treatment ang ibibigay dyan kahit alam ng doktor na mas solve agad yung sakit ng tao kung branded medicine yung ibibigay doon. At saka paano nga yung kagaya na example ni Attorney Libay, paano kung unconscious? Paano kung unconscious, Mr. Tulfo? At saka, paano kung ito nangyayari to wala, out of stock yung generic drug. Yung generic na gamot, out of stock. Kasi marami nang bumili. Out of stock yung generic na gamot. Ang natitira na lang branded. So, hindi mo ibibigay kasi dapat yung mahirap dahil mahirap sila, hindi nila afford. Generic lang yung ibibigay sa kanila. Dapat generic lang na gamot. Paano kung wala? Paano kung tulog? Hindi makakapag-decide. Antayin siyang gumising. Paano kung nakoma? Paano kung heart attack, hindi makapagsalita? Paano kung walang malay? Ano mo tatanungin yun, Senator? More often than not, wala nang question. So kaya nga, tulad nito sinabi ko, Tramador, ang laki ng difference. Although siguro, i-charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government, so nalulu. Example mo yung Tramadol na yan, na pain medicine. Sa mga cases ng aksidente na kunyari, nabaril, nasabugan, nasaksak, or nahiwa, nabagsakan, automatic pain reliever yung isasaksak or ibibigay ng mga doktor dyan sa mga yan na madalian. Kailangan ng madali ang desisyunan pagdating sa mga ganyang pain reliever. Madali ang aksyon ng kalimitang sitwasyon dyan sa ospital. Magtatanungan pa kayo? Magpapasahan pa kayo ng desisyon ng pasyente o ng kamag-anak ng pasyente kung anong susundin, anong gagawin? Ganun ba, Mr. Tulfo? Ganun ang gusto mo? Nasa-short change pa rin yung gobyerno. So my point is, dapat sa mga public hospitals, huwag na tayo magbenta ng mga branded. Talagang eto yung kinagigil ko, nagigigil ako ngayon. Talaga, gusto mo? Generic na gamot lang yung kanila. Wala ka talaga ka-idea kung ano ang branded, ang difference ng branded na gamot tsaka generic na gamot. Palibasa, alam mo lang, generic, mas mura. Doon ka lang sa generic, Yun lang talaga yung concern mo. Mas mura. Hindi mo concern yung gumaling yung tao. Hindi mo concern na mabigyan mo ng kalidad na gamot yung kapuspalad nating mahihirap na kababayan. Basta concern mo yung mura lang kasi yun yung kaya niya. So, anti-poor ka talaga. Napaghahalata yung pagiging anti-poor mo, Senator. Mga kagaya kong mga simpleng mamamayan out there, napansin nyo ba yon?
Okay ba kayo sa ganun? Okay ba kayo sa ganun? Usapang mahal at mura. Gusto ni Raffy Tulfo, doon ka lang sa mura kasi mahirap ka. Hindi ba nakaka-degrade? Hindi ba nakakababa ng moralidad mo? Yung ganyang suwestyon. Litin natin konti. $0.75. You see the big difference, Secretary? So now, ito yung nakakabulabog. And I know this for a fact because I've been a patient several times at different hospitals. Sa mga inpatient, kung ano ibibigay sa pasyente ng doktor, yun na yun, iinumin ng pasyente and then i-charge na lang. Diba? Without asking the patient first na ang ibibigay namin sa iyo ay branded. Okay ba sa iyo? Or ang bibigay namin sa iyo is generic. More often than not, wala nang question. So kaya nga, tulad nitong sinabi ko, Tramador, ang laki ng difference. Although siguro, i-charge ito sa PhilHealth, pero PhilHealth is government. So nasa-short change pa rin yung gobyerno. So my point is, dapat sa mga public hospitals, huwag na ho tayo magbenta ng mga branded. Yung generic na lang. Yan ang gusto niyong presidente. Yan ang top 1 na running for president sa survey. Gusto ng presidente niyo, pangmura lang kayo ng produkto. Mumurahing produkto lang ang inyo. Samantalang may available naman na branded na pwedeng yung gamitin, pwedeng maging available sa inyo. Yan, bibigyan naman kayo ng pagkakataong pumili kung may pagkakataong pumili. Actually, yung mga doktor ngayon, kapag nagreseta sila ng gamot, pag nagkonsulta ka pag nagkonsulta ka sa kanila, hindi yung sitwasyon na life and death situation, hindi yung nasa emergency room kasi time sensitive yung mga eksena doon eh. Pero yung pagkukonsulta ka sa mga doktor ngayon at re-resetahan ka nila ng gamot, diba dun sa reseta, halos hindi mo nga mabasa, hindi mo nga mabigkas yung gamot na nilagay nila dun kasi generic name yung nilalagay nila. Alam mo ba, Mr. Senator Tulfo, kung bakit generic name yung pine-prescribe or nire-reseta ng mga doktor sa mga prescription nila? Alam mo ba kung bakit generic? Kasi, this is based on experience Sinabi mo na lang din, ikaw, naging pasyente ka sa maraming ospital. Pero ito, ako, nagkonsulta na ako sa maraming ospital, iba-ibang sakit yung kinonsulta ko sa mga yan. Pag nagsulat yan ng reseta, generic name yung nilalagay nila doon. At saka tatanungin ng doktor kung kaya niya ba bumili ng generic or branded. Pag sinabi nung pasyente, generic po, okay, minsan, if alam ng doktor, magsasabi siya ng, dito itong gantong generic drug yung bilhan nyo. Kunyari, RightMed o kaya sa generika, doon kayo bumili. Nagaganyan yan. Pero generic name, yung pangalan ng gamot na nilalagay nila doon. Para pagdating mo sa butika, tatanungin ka rin ng pharmacist, ano pong gusto nyo? Generic or branded name? Kapag available yung parehong gamot, Kapag available yung parehong gamot, anong gusto mo? Generic or brand name? Tatanungin niya ng mga pharmacist. O minsan naman sasabihin nila, ay wala na po kaming generic. Naubos na po. Since nakalagay dun yung generic name, pwedeng mag-recommenda yung pharmacist ng branded po, meron dito. Minsan sa mga branded name, meron dyang mas mahal na branded name or mas mura na branded name. Mr. Senator, I think you're missing the point, yung essence ng pagkakaroon ng maraming options
wag mong ikahon lang kung ano yung para sa mga mahihirap, para sa mga mayayaman, wag mong ikahon. Kailangan marami tayong options. Kasi hindi sa lahat ng oras available yung mga generic na gamot. Hindi rin naman sa lahat ng oras available yung branded na gamot. Nagkakaroon ng options. Mas magandang may options tayo. At saka, sasabihin din, i-explain din ni Secretary dito mamaya na yung gamot naman na binibigay o nire-reseta sa mga pasyente, depende naman sa kung papaano yung reaksyon ng katawan nila dun sa gamot. Kung gaano sila kabilis gumaling or kabagal gumaling. Meron ba silang nararamdaman na side effect after nilang uminom ng gamot or wala? Kaya depende kung generic or branded yung irereseta ng doktor niyan. Bakit mas marunong ka pa sa mga doktor, Senator Tulfo? Existing na po yung executive order on the use of Philippine National Drug Formulary Okay. or generic drugs sa Okay, sa so- public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases Sandali lang wait. Break lang, wait. Wait lang. Ayun, sorry. Medyo na-hatching ako. Anyway, sige. Tuloy natin. Ito na yung i-explain ni Secretary Hermosa yung bakit generic and branded yung means nire-reseta most of the time is branded. Okay? Wait. Balik tayo konti. sa Okay, sa so- public hospitals. Ang only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases na generic ang binili ng hospital pero hindi siya clinically effective. So hanggang mangyayari yun, nire-report namin yun sa procurement service. At that's the reason why some hospitals will carry probably the branded, because the efficacy clinically is different. At So, may sino po, ganung mga sino po observation. nagsasabi na mas maganda po yung branded compare sa mga generic? Hello, Tulfo. Senator Tulfo. Sorry. Teka lang. Magmakalma tayo, ha? When emotions are high. Wait. Hello. Ano ba Sino ba nagre-reseta? Senator Tulfo. Sino ba nagre-reseta? Sino ba yung humaharap sa mga pasyente at nag-oobserba sa mga pasyente para malaman kung anong gamot na prescribe yung effective o hindi? Naman eh. Hindi ko sinasabing mas maganda. Merong Hindi, yung sabi niyo po effect. efficacy. So may Oo. clinical study po. Yeah, because sometimes, pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente No, sa hospital. I mean, sa mga public hospitals, Wait huwag na ha, tayo wait. magbenta ng mga branded. Yung generic. Pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente No, sa hospital. I mean, Secretary, you said Wait. may clinical Nagulo studies. na. Ano ba yan? Pag nagpa-practice ka sa Okay, sa so- public hospitals, ang Ito. only reason I can give as a doctor, because there are cases, nung nagpa-practice po ako, may cases na generic ang binili ng hospital pero hindi siya clinically effective. So hanggang mangyayari yun, nire-report namin yun sa procurement service. At that's the reason why some hospitals will carry probably the branded, because the efficacy clinically is different. At So, may sino po, ganung mga sino po observation. nagsasabi na mas maganda po yung branded compare sa mga generic? Hindi ko sinasabing mas maganda. Merong Hindi, yung sabi niyo po effect. efficacy. So may Oo. clinical study po. Yeah, because sometimes, pag nagpa-practice ka, binibigay mo yung generic, yun ang binibili ng pasyente sa hospital. I mean, Secretary, you said may clinical studies Sumisingit na naman eh. na mas effective ang branded kaysa generic. Hindi Can ho- I see those clinical hindi ho- studies? They're the same as long as the bioequivalence and bioavailabilities are the same. So Okay. yun ang problema. Not all drugs are created the same. So even if they're generic, doesn't mean may potency. Kung minsan, yung percentage of the available active component is also lower. So yun yung mga problema po. Sometimes it's cheaper but the quality is not that good. So tama naman, generics and branded should be the same. However, may manufacturing, merong
Yung iba nandadaya. Meron pong gano'n, nandadaya yung percentage, gagawin 90% lang. So yung efficacy, kitang-kita ng doktor. Hindi ho nawawala yung pain ko. Kaya nga po nandiyan Senator- po kayo para ipascreen niyo po sa If I sa may lang FDA. po, Senator Rafi. Wait. So, yun nga. Sinagot na yung tanong ni Tulfo na sino nagsasabing mas maganda yung branded tsaka yung generic. Sinabi naman na they should be the same. Pero sa branded kasi, pero pagdating sa performance, may clinical studies. Base sa mga number ng mga pasyente na gumagaling, na mas maraming magandang outcome yung sa branded kaysa sa generic. Although dapat pareho sila. Kaya lang nga kasi, since, di ba, sinabi ko kanina yung sa branded may leaflet sila kasi may added studies na kasama yon. Sa generic, wala silang ganun. Wala silang ganung claim. Kaya sa generic, hindi mo totally malalaman if truthful ba sila doon sa mga claims or sa mga statement nila na sinasabi doon na ito yung laman ng gamot na yan, kapareho ng branded na gamot na to. Wala silang added studies. Kaya sila generic, kaya sila mas mura. Okay? Bakit pumapasok sa utak ng Pilipino o kahit saan na, for example, ayoko ng pangalanan yung brand, bakit mas prefer nila yung branded kesa dito sa mga ordinary na generic? Ito ba isang valid na sagot, and which is sa majority ng mga tao talagang nangyayaring itong isasagot ni Secretary. Yun ang nasa naka-mindset na sa about isa. Bakit po ganon as Secretary of Health? Hindi Bakit ko po alam kung patient po yan. Ano? Usually, may tawag sila yung hiyang sa kanila. Like if you're taking certain medications, magpapalit ka, mas mura, generic. Pero makikita sa monitoring, hindi tumababa yung sugar mo, hindi bumababa yung blood pressure mo. Yung doktor mismo, ibabalik ka dun sa gamot na inumpisahan niya. So sometimes, it's really yun yung sinasabi kong clinical outcome. So yung So yan, di ba? Yung clinical outcome. Kaya nga din, di ba may mga doktor na sasabihin, bumalik ka after 7 days. Para makita nila kung yung prescribe ba nila sa'yo na generic na gamot, mabisa para sa sakit mo. Pag hindi, papalitan nila yan ng mas malakas or minsan papalitan nila yan ng branded na. Kasi alam nila sa dami ng mga pasyenteng nakausap na encounter nila, sa dami ng mga pasyenteng nagpagamot sa kanila, alam na ng mga doktor kung yung sakit mo, isang tableta lang ng branded, solve ka na. Or, di ba, minsan, antibiotic, sasabihin nila, once a day for 7 days. Yan yung mga nasa prescription, di ba? Pag kailangan mo antibiotic na, pag ang sakit mo, kailangan nag-antibiotic ka na, 7 days. So, sa branded na once a day, 7 days, dapat sa 3 o 5 araw magaling ka na. Pero, ang mga Pilipino palibasa pasaway, hindi mo natatapusin yung 7 and 8, yung pang 6 and 7. Mangilan-ngilan lang yata yung mga taong sumusunod sa ganon. Pero, so, sa first 1 or 2 or 3 times na nainom mo yung branded na gamot, gumagaling ka na, di ba? Bumubuti na agad yung pakiramdam mo. Versus, sa pag-generic yung binigay sa'yo after 7 days, titingnan nila kung bumuti ka ba or hindi. Hindi ko alam kung ang sagot dyan oo o hindi. Kasi iba-iba tayo Case-to-case basis yan. Kaya nga inoobserbahan yan ng mga doktor. Kaya nga tinitingnan kayo ng mga doktor. Tinitingnan tayong mga mamamayan ng mga doktor. Kaya nga tayo sinusuri ng mga doktor. Kasi tinitingnan nila din kung gumagana sa atin yung mga gamot na pre-prescribe nila. Kaya nga, Senator Tulfo, hindi mo pwedeng sabihin na generic lang sa mga public hospitals. Huwag nang lagyan ng mga branded dyan.
Mga branded, doon na lang yan sa mga private hospitals kasi mayayaman naman yung mga pasyente dyan. Kumbaga, tinatanggalan mo ng tsansa yung mga mamamayan nating mahihirap na magkaroon ng kahit kaunting pribilehiyo. Sa gamot man lang, magkaroon sila ng pribilehiyong nagamot sila ng magandang gamot. Kasi yung sakit nila baka kayang-kaya yan ng isang tableta lang ng branded name. So pag gumaling sila, makakabalik agad sila sa trabaho nila. Hindi sila magsasuffer. Okay? Agarang magagamot sila. Kaya meron tayong generic and branded sa mga ospital natin. Dapat nga, ang i-work out mo, Senator Tulfo, is sa mga public hospitals, mas mapababa yung presyo ng branded. Pero wag mong ialis yung branded medicines doon. Deserve na mga mahihirap nating mga Pilipinong magkaroon ng mga ganong klaseng gamot. Deserve nila yan. Kasi yung sakit nila, pwede ding meron sakit nun ng mga mayayaman. Yung sakit ng mga mayayaman, pwede rin silang magkaroon ng sakit yung mga mahihirap na ganyan. Dapat equal. So, ganyan bang presidente yung gusto nyo? Ganyang desisyon ng presidente ba yung nagtatap sa atin ngayon? Talaga ba? Diyan sa 27 million subscribers mo, followers mo, talaga bang idol nyo yung ganyan? Sus Maria. Doktor, binabantayan ko sa clinic, pareho nireseta ko sa'yo, generic. Ang gagawin nun, mag-experiment siya, ibabalikan niya sa branded, and then makokontrol. Okay, So ito yung mga sinasabi kong differences. Secretary, kung ganun pala, meron kayong mga findings, clinical studies, na halimbawa yung isang particular gamot, hindi siya effective kumpara sa isang branded, dapat meron kayong mga listahan na yan, and the public should be informed. Ano? Anong dapat may listahan kayo ng mga ganyan? Anong listahan? Anong listahan, Senator Tulfo? Anong listahan yon? Listahan na ano, para malaman ng mga publiko? Anong listahan? Studies na halimbawa yung isang particular gamot, hindi siya effective kumpara sa isang branded, dapat meron kayong mga listahan na yan, and the public should be informed. And through the FDA. Di ho ba? Yan po yung Hindi. Huh? Ang gusto mo mangyari, Senator Tulfo, is let's say generic drug A, generic drug B, branded drug A, branded drug B, gagawa yung DOH ng listahan na si generic A is hindi siya effective. Generic B is effective. Branded is not A is effective. Branded B is not effective. Gusto mo ng ganon? Para malaman ng public na si generic A is hindi effective. Senator Tulfo, nakakalimutan mo yata. Oh my God. Senator Tulfo, nakakalimutan mo yata na iba-iba tayo ng kondisyon ng pangangatawan at health. Iba-iba tayo ng reaksyon sa mga gamot. O dahil ba gusto mong lusutan tong explanation ni Secretary Hermosa, ang ibig mong sabihin oh my God, may naisip ako. Baka ang tinutukoy na ni Senator Tulfo sa puntong ito yung mga gamot na produce lang or minanufacture lang ng kung anong pharma company na hindi legit, ha. Tapos nagbebenta online or kunyari nagbebenta sa mga butika, ganyan-ganyan, na walang FDA approval. Yung mga ganun ba? Na mga medicine na walang FDA approval na yung pinupunto mo sa point na to? Kasi yung mga generic yung mga companies na may
naglalabas or nagmamanufacture ng mga generic na drugs na ginagamit sa mga ospital, those are definitely FDA approved. Kaya nga sila may bidding eh. Kaya nga sila may bidding process. Ine-examine nila at ina-assess nila yung gamot na kinikerry ng isang pharma na pine-present sa kanila para gamitin doon sa ospital nila. Anong klaseng listahan yung sinasabi mo dito, Senator Tulfo? Listahan ba ng mga gamot na basta kung sino lang yung nagbebenta dyan sa public, sa market, at kailangan ng FDA approval? Yun ba? Hindi yung Dun sa kayo lang tanong po nyo, nakakaalam noon. Kayo lang nakakaalam ng mga... Oh my God! Para mo nang sinabi sa mga mahihirap nating kababayan na mag-aral kayo ng medisina. Ilang whiteboard kaya, or ilang blackboard kaya, or ilang kartolina kaya, or ilang posters, gaano kaya kalaking tarpaulin yung kailangan nilang i-produce para mailista nila lahat ng mga gamot doon? Na effective or hindi? Senator Tulfo, ganun ba yung gusto mong mangyari? Mr. Chair, yan po yung sagot sa tanong nyo kung bakit may mga branded sa public hospitals. Kasi ibig sabihin nun, baka the previous year, yung supplier hindi maganda. Hindi lang po sa mga iniinom na gamot, sometimes sa anesthetics, may nakikitang ganito. Tinurok, hindi nagka-anesthesia. So the next year, hindi nabibili nun. So for safety, kung minsan bumibili po yung public hospital noong branded. So yan Doc, po ang... So yung gusto niyang mangyari na dapat ipapaalam sa public, sa publiko, yung mga effective na gamot, yung mga hindi effective na gamot, kailangan ipaskill pa. So every time na magpapalit sila ng gamot, kunyari yung isa or yung 5 public hospital, every time na magpapalit sila ng gamot, magpapaskill sila sa mga ospital nila. Kasi kunyari yung isang gamot, sa panahon na ngayon, hindi na siya effective. Kasi, kunyari sabihin natin sa kunyari sa sakit na, ano to yun sa mga bata? Kunyari, ito na lang, kunyari, yung viral, yung flu. Yung flu. Sa sakit ba na, kunyari, trangkaso, sa sakit na trangkaso, kailangan ilista nila sa ospital na itong mga gamot na to ay hindi to mga effective na mga gamot sa flu. Tapos next year, so nagpalit kunyari yung ospital ng gamot, wala na sila nung kunyari nung generic anti-flu na medicine. Kunyari, generic anti-flu medicine A. Tinanggal na nila yan, pinalitan na nila ng generic anti-flu M. Medicine M. So, since nagpalit sila, kailangan pagawa sila ulit ng panibagong listahan or iburahin na takpan na nila doon sa listahan nila yung pinalitan nilang gamot. Ganun ba? Napaka-effective naman ng ganon. Napaka-effective naman ng ganong sistema, no? Senator Tulfo, ganun ba yung gusto mong mangyari? pwede makasingit. I'm not saying you're lying, pero I'm saying na half-truth yung mga sinasabi ninyo. I'll tell you why. Bakit? Okay, eto na yung sa mga junkets. Siguro, I will not show this anymore, pero panoorin nyo na lang and tell me what you think about it. But, ako naman, as far as I know, kasi may mga friends ako before na mga med reps. Yung punto dito ni Secretary Hermosa na nung araw, may mga ganyang nangyayari.
Nangyayari yun nung araw. Kaya nga sila nagkaroon at sumunod sila doon sa Mexican protocol eh. Kasi nakita nila yung problema. Nakita nila yung problema. And sa pharmaceutical industry, hindi mo maiiwasan na magkaroon sila ng mga ganyang trips, pinapapunta nila yung mga doktor sa gantong country, kasama ng mga ibang doktor sa ibang countries. Ginagawa nila yon kasi most likely meron silang ilo-launch na bagong gamot. So, kinokolekta nila, iniimbitahan nila lahat ng mga doktor na pwedeng umattend. Kunyari, gamot sa leukemia. Yung isang pharma company naka-imbento or naka-produce sila ng gamot na very effective na gamot sa leukemia. Nakapag-formulate sila ngayon, ilalabas na nila sa public yung gamot na yon. Officially, ilo-launch nila. So, invite nila yung mga doktor, kunyari sa Singapore ang launch kasi doon yung mayaman tong pharmaceutical company na to, doon nila sa Singapore ilo-launch yung gamot. Ipapakilala sa medical community yung gamot na yon. So, magkakaroon sila ng launching doon. Siyempre, yung invite nilang mga doktor or mga head ng mga ospital, isasagutin nila yung travel papunta doon. Kasi mga busy tao yan eh. 'Di ba? May mga operasyon yan, nagpapatakbo yan ng mga ospital. Siyempre, ililibre na lang nila para hindi na inconvenient dyan sa mga doktor na yan yung pagpunta doon sa launching ng gamot. Doon sa launching ng gamot, ibe-present nila yung gamot, ano yung mga case studies na nagpo-prove na yung gamot na yon is very effective, kaya dapat hanggat maaari, if pwede, ireseta sa maraming tao kasi ito yung mga case studies na yan, ito yung mga medical studies na yan, medical findings nila na tungkol sa gamot na yan. Doon nila ipapresent sa Singapore na yon, ganyan-ganyan. So ngayon, if okay, kunyari, si Secretary Hermosa nakasama dun sa ganung launching, ngayon, syempre, pag-aaralan pa rin nila yan. At pag-aaralan pa rin nila kung kaya nilang bilhin yung gamot na yan at dalhin dito sa Pilipinas. Kung meron namang nagmamanufacture na yan dito sa Pilipinas, titingnan nila kung pwede silang i-order yan. Kasi kung sa public hospital, yung nag-head ng public hospital, if kunyari dumadami yung kaso ng leukemia dun sa lugar nila na yon, at yung gamot na meron sila doon is hindi talaga nakaka-treat or nakakagaling ng gamot ng mga leukemia patients nila, at meron silang nabalitaan na merong itong bagong drug or bagong gamot na nilaunch itong isang pharmaceutical company, syempre, gusto nilang mapagaling yung mga leukemia patients nila. Syempre, tatry nilang kumuha ng gamot na yon. Makikipag-usap sila, makikipag-bidding sila. Diba? Makikipag-negotiate sila, iimbitahan nila na mag-bid kayo dito sa ospital namin. Tingnan namin kung kaya namin yung gamot nyo. Tingnan natin kung yung gamot nyo, kung bagong gamot nyo is mas effective nga dito sa generic na gamot or branded na gamot na meron kami dito. Kung mas effective talaga, irereseta ng mga doktor namin yan. Kung talagang nababawasan yung mga leukemia patients namin, well, then kukuha pa kami ng marami para makagamot pa kami ng mas maraming pasyente. Ganun kasi yun. So, hindi ko talaga alam if itong si Senator Raffy Tulfo is may idea ng ganung senaryo. Ako may idea ako. Kasi, na-explain sa akin ng mga kaibigan kong medrep yung mga ganyan. At meron ako mga kaibigan na doktor na sinasabi nila na ganun yung nangyayari kapag may mga invitation sila. At sinabi naman dito, sa part dyan, sinabi ni Secretary Hermosa na hindi naman siya totally nawala sa panahon ngayon. Ang ginawa nila, ni-regulate nila. Pag may mga ganyang imbitasyon or panlilibre sa mga doktor, pumunta sa kung saan saang bansa, kailangan i-declare yan as donation or sponsorship. Kasi kung donation at sponsorship yan, hindi lang isa o dalawang doktor ang ipapadala dyan. Pwedeng lahat ng doktor ipadala dyan. Kunyari, lahat ng mga general surgeons nila, padala nila dyan para dyan sa gamot na yan. Kasi makakabuti yan sa ospital na to.
Ganun yun. So, yung issue mo, Raffy Tulfo, tungkol sa mga junkets or tungkol sa mga doktor na napapadala ng mga pharmaceutical companies sa kung saan-saang bansa, that's actually beneficial sa doctor or sa medical industry natin dito sa Philippines. Kasi na-expose sila, nagkakaroon sila ng network sa ibang doktor sa ibang bansa, nakakapag-compare notes sila kung, dyan ba sa bansa nyo, ang leukemia ba is ginagamot nyo ng ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Kasi dito sa amin sa Pilipinas, ganito lang yung ginagamot namin pag may mga leukemia patients kami, ganyan, ganyan. Kunyari ha. Ganun yun, kaya nga kailangan nilang i-declare if sponsorship siya or donation. That makes it official. At saka para sa benefit ng ospital yon, hindi lang ng doktor yon. Pag nag-benefit yung ospital, syempre magbe-benefit din yung mga pasyente. Kasi meron silang gamot na mai-o-offer, mabibigay dun sa pasyente. Kaya nga, kayo na mga senador, kung pwede sana pagtuunan nyo ng panahon na magawa ng batas, na magawa ng paraan, na mas mapamura pa yung mga gamot na kailangan ng mga mamamayang Pilipino. Kailangan naming mga mamamayan. Mahirap man or mayaman. Pumupunta man sa public hospital or sa private hospital. Kasi minsan, kahit mayaman ka, kunyari, kung nasa isang lugar ka at nagkaroon ka ng emergency or ng sakit, at ang pinakamalapit na ospital na meron dun sa lugar na pinuntahan mo is isang public hospital, syempre gusto mo, meron sila ng mga gamot na makakagamot sa'yo. Mga gamot, mga facilities, meron din sila. Yun yung kailangan ng mga mamamayang Pilipino. Kasi parang ang dating sa akin ni Raffy Tulfo nung sa puntong to, kaya ako nanggigil din or kaya ako nag-decide din magkaroon ng reaction video is para ma-express sa mga kababayan ko rin na mga mamamayan na ganun ba yung gusto nyo? Pagka mahirap ka, sa mahirap ka lang na ospital at sa pang mahirap lang na gamot yung para sa'yo? No! Wag ganun. Hindi tayo dapat ganun. That is so, parang dinidiskwento mo yung pribilehiyo na pwedeng makuha ng mga mahihirap nating mga kababayan. Akala ko ba para sa mahirap ka, Senator? Narinig mo lang, nalaman mo lang na mas mura yung generic? Doon ka na sa generic, hindi mo na inisip yung kapakanan ng mga mamamayan natin na mahihirap? Kung mas gagaling ba sila sa generic or branded? Automatic, pag generic, dahil automatic na mura, yun na lang ang ihahagis mo sa mga kababayan nating mahihirap. That's so anti-progress. For me, in my opinion, that is so anti-poor. Sobrang binababa mo kung ano yung nakukuha dapat ng mga mamamayang Pilipino, especially ng mga mahihirap nating kababayan. Binababa mo. Baka kasi talagang ayaw mong umunlad yung mga kababayan nating mahihirap. Ayaw mong gumaling sila kaagad para makapagtrabaho sila kaagad. Para hindi sila mga ilangan ng kagaya mo na magbibigay sa kanila ng ayuda. Baka yun talaga yung gusto mong mangyari. Kasi mukhang ganun eh. Mukhang ganun. Hindi mo nakikita yung punto na magiging progresibo tayo na lahat ng tao, lahat ng mamamayan dito sa Pilipinas kayang mag-afford ng branded na gamot, ng top quality na equipment, facilities. Kahit ba public hospital yan.
Deserve nila ng magandang gamot. Deserve ng mga mahihirap nating kababayan ng branded na gamot. Deserve nating lahat yan. Deserve naming lahat yan. Deserve nating lahat yan. At saka yung generic, up to a certain point lang yan nakakagamot ng sakit. Kapag ka malala na yung kondisyon mo, malala na yung sakit mo, talagang mapipwersa na yung doktor na magbigay ng branded at mas mamahaling gamot sa'yo. Kasi yun na yung kailangan mo eh. Kaya sana sa mga kababayan natin, sa ating mga mamamayang Pilipino, ingatan din natin yung pangangatawan natin. Ingatan din natin yung kalusugan natin. Huwag nating hayaan na aabot tayo sa punto na ang kailangang igamot or ang kailangang ireseta sa atin ng doktor is yung gamot na mamahalin na. Kumbaga, hindi na sa kondisyon ng sakit natin, hindi na kakayanin ng isang generic na gamot na mapagaling ka. Ang kailangan mo na is branded na. So, kapag kumukonsulta tayo sa mga doktor, tayong mga mamamayan, kapag nireseta sa atin na inumin mo ng 7 araw, inumin mo ng 7 araw. Sabayan mo ng pag-aalaga sa pangangatawan mo, sa kalusugan mo. Sabayan mo ng pag-aalaga sa katawan mo. Huwag mong i-exhaust, huwag mong pagurin masyado. Alam ko, marami tayong mga kababayan na sasabihin, mahirap lang kami, hindi namin kayang hindi magtrabaho. All the more. Kaya kung minsan yung doktor, bibigyan ka ng gamot na branded na gamot, kasi yun ang sinasabi mong rason mo. Hindi pwedeng mag-absent ka ng 3 araw. So, bibigyan ka ng gamot na pwede kang mapagaling ng 1 araw lang. Para kinabukasan, papasok ka na ng opisina mo, papasok ka na ng trabaho mo kasi magaling ka na. Ganun yun. So, kaya kailangan ulit. Kaya kailangan natin ng options. Available sa ating lahat, iba-ibang klaseng gamot. Depende sa sitwasyon natin, depende sa kalagayan ng kondisyon natin, kalagayan ng health natin, o kalagayan ng katawan natin. Depende sa kung saan magre-react yung katawan natin. Kailangan natin available lahat yan, lalo na pag gamot ang usapan. Pagdating sa kalusugan, kailangan lahat yan available. Yun sana, Mr. Tulfo, Mr. Senator Tulfo. And sa mga Tulfonatics na makakarinig nito, no? Ganun sana yung pangarapin nyo. Ganun yung i-demand nyo dyan sa gusto nyo maging presidente. Yung kalidad ng buhay na na-enjoy ng mga mayayaman, ma-enjoy nyo rin. Kasi karapatan nyo rin. Okay? Sorry kung medyo emotional or medyo nanggigigil ako, pero gamot to kalusugan to Bakit mo lilimitahan yung mga ibang tao sa kung ano lang yung kaya nila? Kung pwede naman silang bigyan ng higit pa. Okay? So again, salamat. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, if you learned something from it, then please, again, free, mag-comment ka dyan sa comment section. Free wall ang comment section ko sa inyo. So, kung anong gusto nyo sabihin, negative or positive, free ang aking comment section. Okay? That's all. Thank you for watching. Have a good day. Have a good life. Smile always. Bye-bye.